Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ng ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. So meron tayong mga issue na pag-uusapan, diba? Unang video ko ngayong araw. Ito, may na sa akin may nagsabi na sa akin yung sa tricycle driver na naningil ng mahal. 'Di ba? Napanood ko to sa Facebook pero panoorin natin at actual natin i-react. Actually meron pang isa meron pang isang kaso ng tricycle driver din So ang binibiktima, quote unquote binibiktima dito sa videos na papanoorin natin ay mga foreigner, 'di ba? Kasi dito sa Pilipinas, kapag foreigner kasi para sa atin mga mapera 'yan. 'Di ba? Kalimitan pag foreigner equals money. Pati nga yung mga Filipina na naghahanap na ikakaganda ng buhay, 'di ba? Nag-aano sa AFAM, umaasa sa AFAM. Kasi 'yun ang yun ang stereotyping sa atin Pagka galing sa ibang bansa or foreigner, 'di ba, mapera. At doon papasok yung pang-aabuso ng mga walang hiya. 'Di ba? I-play na natin to itong video na to. Ito yung mga tricycle driver. So panoorin natin bawat isa. 'Di ba? Here, brother. It's a brother. It's a place of the Intramuros. Oh, okay, right? yeah. It's the Intramuros is a place. It's 64 hectares, so very big. Oh, okay. So You got a special price, $3.50 each for 30 minutes. Yeah. Because my friend is discount your 100. 100. Yeah, but it 250. 250. Yeah, Yeah. discounted your 100. All right. So to the Intramuros. For 30 minutes, yeah. Yeah. All right. Right. Rodrigo. That's good. Yeah. Let's do this, Rodrigo. Magkano, brother. So before now, 3 hours and 30 minutes. 3 hours. Oh yeah, 3 hours and 30 minutes. You picked me up at what time? It's a good time. Picked me up right before I met you was 9:05. So 2 hours. 2 hours. Yeah, because it's 11:11, and Gago talagang gagawin niyang 3 I hours. took this photo before I met you. Okay. So 2 hours, yeah. 2 hours. Can you tip 1 hour? Right? Oh, Rodrigo. Yeah. That's it. Yeah. How much is the total? Two. 2 hours. 1 hour is 1,000. 2 hours, 2,000. 2,000. Because tip your 500. 2,000? No way, Rodrigo. What? At the beginning, you said it was 250 per 30 minutes. So dito na pinakita ni foreigner yung Discount your 100. Nakakahiya, men, Deception talaga tong Come on. 'Di ba? Tapos nagde-demand pa siya ng tip. No? Kasi may tip ka pa na daw. Bakit i-demand mo yung tip, men? Optional yun 100. Yeah, but 250. 250, Yeah, yeah? discounted your 100. All right. Yeah, 250. 250 per 30 minutes. Okay. 2 hours So do yun. you know 2,000? 2,000, you want to charge me $40? Okay. You said per 30 minutes, you said Yeah. 250, yeah? Yeah. 250. So 2 hours. 1,000. that's 1,000 for 2 hours. 1,000. 250, 30 minutes, 1 hour, 1.5 hours.
Okay, that's no Two. problem. Yeah. Because tip. Rodrigo, I would have given you a tip if you gave me the honest price. But I owe you money for the coconut. You giving me the Only here. Nakakahiya, men, ano? Nakakahiya. Hindi, I know, minsan may address lang ako kahapon. Comment ng ayoko nang maging culture nating mga Pilipino to eh. 'Di ba? May address akong kahapon yung tungkol do sa bagger versus vlogger. Hindi ko pwedeng palampasin to eh. 'Di ba? Nagiging namimihasa na lang yung mga kababayan natin na ganito na lang lagi yung katwiran. Doon tayo sa doon sa comment na yun 'di ba may nag-away na vlogger versus bagger. Tama ba ako? Ito katulad ng sinabi ni Ma'am marami ang nakisimpatya diyan kay bagger at maraming tulong na nagbigay ng pera kay bagger. Nagsampa ng kaso sa lahat ng hirap nun. Dalawang vlogger bandang hindi nila alam na nakipag-usap na si bagger kay Madam Hampas Lupa at nag-offer sa pag-a-apply sa abroad si bagger. Kaya hindi natuloy ang kaso. Kaya walang kwenta yung bagger. Pera din lang palang habol nakipag-areglo din pala. Ang ikakaso kasi kay kay Madam Hampas Lupa parang yung pinahiya siya sa public. I don't know Sir Irv kung nanonood ka sa akin. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito yung the way siya. Just imagine yung situation na yon. Nagkaroon lang naman ng problema si Madam Hampas Lupa doon nung nagvi-video siya eh. Kasi dapat hindi dapat binibidyo yun eh. Yung privacy nung vlogger, 'di ba? Ay nung vlogger, nung bagger. Doon nagkaroon ng problema. Pero ang kinokomentan kasi natin doon, as if, let's say, nandun lang tayo, nanonood lang tayo, wag nating isipin na binibidyo. Diba? Mali talaga yung bagger doon. Kahit na, kaya lang ang problema, diba? Nagkaroon ng napahiya yung bagger daw, di umano. Ito yung nanggigigil ako na nanggigigil ako na wag natin pamihasahin yung kapwa natin Pinoy na laging ito yung dahilan. 'Di ba? Yung bungo mayabang talaga pag mayaman, sarili na lang iniisip. What do you mean? 'Di ba? Baka magpakitaan tayo na ratio kung sino mga mayayabang, ang mga mayayabang pa yung mga wala pang pera. 'Di ba? Saan mo nahugot yung na yan? Saan mo nahugot yung dahilan na yan? Na mayabang talaga pag mayaman, sarili na lang iniisip. Saan mo nahugot yan? Dahil nanonood ka ba ng teleserye? Hindi ko naman sinasabi na walang mayaman na mayabang. Meron naman, kasi ang pagiging mayabang kasi ugali yan eh. 'Di ba? Pero I'm so sure hindi naman lahat ng mayaman ay matapobre. 'Di ba? Ikaw ba na may make sure mo lahat ba ng mahirap mga mapagpakumbaba? Tigil-tigilan na natin 'to. Tigil-tigilan na natin 'tong ganitong mentality yung mayaman versus mahirap. Ang pinag-uusapan kasi dito yung katulad nitong video yung dinidiscuss natin ang pinag-uusapan natin dito yung pagiging makatao at pagiging maayos. Walang kinalaman kung mahirap o mayaman ka. 'Di ba? Ayoko talaga nakakarinig ng ganito na ginagawang teleserye ang discussion. 'Di ba? Sa teleserye lang naman nag-a-apply yan eh. Yung mga mayayaman na 'di ba? Sa dinami-dami ng nakaharap kong customer na mareklamo. Alam mo ang madalas na nirereklamo ng mga customer? Yung mga murang binili lang nila. Pero yung mga bigating may binili, magko-complain yan. Tapos ay sir, hindi po talaga pwede. Ay, okay, sige, salamat. Gaganon na lang yung mga yan. Yung mga mukhang mayaman talaga, yung mga mukhang may pambili. Pero ang madalas nagrereklamo yung mga wala talagang pambili. Di ba, men?
Hindi, meron din naman, to be fair, meron din naman mga mayayaman na magreklamo. Pero I'm so sure, yung mga mayaman na nagreklamo na yan, yung mga reklamador na mayayaman yan, nanggaling yan sa hirap. Pero yung talaga mga mayayaman talaga, yung pinanganak ng mayaman, meron man, pero bibihira akong makarinig na yung talagang matapobre. Mga usually na nagyayabang na ganyan, yung mga galing sa hirap, tapos yumaman bigla. Hindi, nasasabi ko lang, pero wala yan, para sa akin, wag nyong aanuhin to. Wag nyong gagawing, to. Nabubuisit ako pag nakakarinig ako nito, Lalo na pag wala naman sa topic. I'm so sure dito sa topic na to, pagka inano na naman, pag ito ay napag-usapan na naman, darating na naman yan, Yang mayaman o mahirap na yan, Nakakabuisit yan, min. Gigil na gigil ako sa ganyan. Yung purkit mahirap lang ako. Ganyan na ganyan sa 88, Diba? Tapos kita mo, ang laki-laki pala na sinisweldo sa YouTube. Diba? Tapos sasabihin, mayaman, mahirap. Come on. Diba? Ginagawang pang-utok na lang yan sa mga kababayan natin. Yang mayaman versus mahirap na yan. Mga politiko gumagawa din yan, Yung palalabasin na, anong tawag dito? Palalabasin nila na sila ay laki sa hirap, di ba? Kasi yan ang pang-uto. Kasi tayo mga Pilipino, tayo sa lunod tayo sa teleserye na laging ganyan ang tema, mayaman versus mahirap. Na yung mga mayayaman, di ba? Madalas yan na ng aapi ng mga kasambahay, tinutulak sa putikan. Yung bida, di ba? Mahirap yung bida, Kasi yung culture na yan, doon ang galing, Yung pagiging utak teleserye. Di ba? Kaya tuloy, tinan mo, marami nag-offer ng tulong kasi mga utak teleserye yun, Hindi nila inintinding mabuti yung yung situation kung sino talaga yung nauna. Sino talaga yung bastos. Basta tulungan natin yung bagger. Kasi kawawa naman pinahiya. Yes, nandun na tayo sa pinahiya, Doon sa pamamahiya part, ibang topic kasi yun, Kasi nga naman, pinost nga naman sa social media. 'Di ba? Ibang topic yun. Pero yung mismong nandoon, kahit sino, kahit ikaw, na nanonood sa akin, may hinanakit ka dun sa establishment kung saan ka bumili. 'Di ba? Naglalabas ka lang ng sama ng loob. Nagko-complain ka, sasabihin sa'yo, wag po kayo saan magreklamo, doon kayo magreklamo. Di ba? Nakakabuisit yun, men, di ba? Bakit? Sino ka ba? Hindi ka ba parte ng establishment na to at di kita pwedeng pagsabihan? Hindi ba kayo tinitrain dito na na magkaroon ng empathy sa mga customer? Basic naman yan, Sa lahat ng retail, bago kayo isabak, Papaputol ko ethics ko kung bakit kung hindi yan, hindi ino-orient yan sa Walter Mart bago nila isubo yung mga tao nila sa selling area. Hindi lang talaga nakikinig. Kasi nga mentality, mahirap mayaman, wag mo kong aanuhin, wag mo kong kahit ako'y mahirap lamang. Putang inang mentality yan. Tigil nyo na yan. Pantay-pantay tayo lahat. Walang kinalaman ng kayamanan dyan. Diba? Kahit mahirap lamang kami. Kami ay gago! Ang ina mo. Tigil-tigilan mo na yung mentality na yan. Kahit di sa away trapiko, ko yan, nararamdaman ko yan, Diba? Yung, let's say, mayabang na let's say, naka Land Cruiser yung kaaway mo. Nagit-git ka, 'Di ba? Nagit-git ka, then binaba ka. Unahin mo na yung pasensya mo. Pasensya na po. Hindi naman nakakawala ng itlog 'yun, Pero diyan na naman yung putang inang utak teleserye na bakit ginaganito mo kahit mahirap lang ako, hindi mo ko binaril ka, bam. O paano ang pamilya mo? Hindi mas lalong humirap yung pamilya mo. 'Di ba? Kaya maraming sa road rage, maraming kasong ganyan din,
'Di ba? Kaya ang nagtatagumpay sa mga road rage, videohan mo lang, post mo sa social media. Mapapahiya na yung nagyabang sa pero kung itatapatan mo pa, 'di ba? Let's say rider ka, ginit-git ka na Land Cruiser. 'Di ba? Dahil sa sobrang pride mo na nakatanim sa isip mo na mahirap lang kasi ako, inaapi ako nitong mayaman, lalabanan mo, binaril ka. Paano yung pamilya mo? Napakain ba ng pride mo yung pamilya mo na iniwan mo? Dahil sa sobrang tapang mo, dahil mahirap ka lamang, at hindi mo pinapayagang yurakan ng pagkatao mo kasi mahirap ka lamang. Gago! Daming umaasa sa yung anak mo. 'Di ba? Tapos yan ang uunahin mo. Hindi, nabuwisit lang kasi ako. I'm so sorry kung medyo na-stuck tayo sa topic na ganito. Kasi nabubuwisit talaga ako sa dahilan na to, min eh. Yung mayaman, mahirap na yan. Diba? Yung mga sitwasyon na ganito, hindi applicable yan. Pwede siguro yan, let's say, halimbawa, kasuhan na nasa kasuhan na. Yun, may yun, yung pagiging ma-impluwensya at mayaman nung Pero pag mga sitwasyon na ganyan, yung dahil sa trabaho mo, na normal naman talaga yan eh. Kahit ba naman mayaman yung mismong may-ari nga ng negosyo nga, pinapagalitan pa ng customer, okay lang sa kanya kasi alam niya yung value. May sense of ownership kasi yun eh. Alam niya yung value ng negosyo niya. Just imagine, halimbawa, may nag-complain dun sa alam mo si Ma'am Rubina? Ma'am Rubina, may-ari ng yun ha, ng Robinsons ha. 'Di ba? Bumisit yun sa store ko minsan. 'Di ba? May nagko-complain doon na customer. Eh di lahat kami natataranta kasi nandoon si Ma'am Rubina. 'Di ba? Pagka dating ni Ma'am Rubina doon, nakatayo siya doon eh. Nakatayo siya doon sa likod. Hindi naman niya kinakausap yung customer. 'Di ba? Hindi siya nakikialam. Tapos sumisigaw yung customer doon. Ano ba dito? Mga inutil kayo lahat? Simpleng lang kasi may something na nirereklamo siya na ba yung nirereklamo nun? Kasi papalitan ng item. Yung papalitan ng item yung binili niya. Kasi nagkamali. Sa DTI ganito Sa DTI hindi pwedeng ipalit kasi ang item na nagkamali ka lang ng yung ayaw mo na. 'Di ba? Halimbawa, binili mo yung isang item bumili ka ng let's say sabon. Kasi feeling mo mag-overnight ka sa isang lugar. Kailangan mo ng sabon. Hindi natuloy. Tapos i-refund mo. Hindi pwede yun. Hindi naman kasalanan ng store yun eh. Ang pwede lang palitan, may defect yung binili mo. Pwede i-refund yun. May defect. Halimbawa, pagkakamali namin. Halimbawa, ang binibili mong brand ng sabon ay Safeguard. Tapos, ang nirefer sa'yo ng tao namin ay Bioderm. Diba? Hindi naman ito yung nasa listahan ko eh. Bakit ito yung binigay mo? Pwede yon. Yung pagkakamali namin. Pero pag ikaw mismo kumuha at hindi mo na kailangan i-refund, di pwede. Diba? Nagwawala siya doon. Hindi pwede. Nandun si Ma'am Rubina sa likod. Talagang kailangan panindigan ko yung protocol. Sabi ko, Ma'am, I'm so sorry po. Pwede namin palitan ng item. Pero kasi hindi naman po namin pagkakamali yon. 'Di ba? Ay hindi. Papakalat ko dito sa lugar dito, walang kwentang bumili sa inyo, wala kayong konsiderasyon. Alam mo ginawa ni Ma'am Rubina? 'Di ba? Ako yung tama ha, ako yung nasa tama ha. Nakialam siya doon, sabi niya, sige Buknoy, pagbigyan mo na. I'm so sorry po, Ma'am. Gumanon si Ma'am Rubina. Nag-sorry doon sa customer kahit mali yung customer. Sige, palitan mo na, ako nang bahala. I'm so sorry po, Ma'am, wag po kayong mamawala ng tiwala sa amin. Medyo Bisaya pa yung accent ni Ma'am Rubina eh. Bilyonaryo yon. Hoy, tanga, bilyonaryo yon. Takot sa customer. 'Di ba? Takot sa customer yon, bilyonaryo. Hindi ko naman pinapakita na magpaabuso kayo sa customer. Hindi ko naman sinasabing ganon. Pero may mga time kasi na
na yun talagang sinasabi yung mayaman na mata pobre. Iyon pa yung takot. Kasi nga, alam nila yung value ng negosyo nila. Diba? Alam nila yung value ng negosyo nila. Dahil pagka yan ay nagkalat na walang kwenta doon sa lugar nila, walang bibili doon. Mas mabilis kumalat ang negative word of mouth kaysa sa positive. Just imagine ganito, kapag pumasok ka sa Jollibee, pag ginreet ka, good morning sir, pasok ka doon, bibili ka sa Jollibee, kumain ka, di ba? Then yung crew, ano po ba bang kailangan nyo? Maasikaso, ikakwento mo po ba yon? Hindi na, positive, hindi naman masyadong kinikwento yan eh. Kasi nga, yung positive na naranasan mo pag kumain ka sa Jollibee, di ba, standard na yon. Talagang expected mo na makukuha yon. Pero once na pagpasok mo ng Jollibee, sinipa ka kagad sa mukha ng crew, magbabiral yun. Kasi negative yun eh. Yun ang masarap pag-usapan. Di ba? Katulad doon nangyari na yan, yan nangyari na ganyan. Yan ang masarap pag-usapan kasi. Pero kung naging matapat si Kuya, magbabiral ba yan? Hindi naman eh. Bibihira lang ang nagbabiral na may magandang ginawa eh. Di ba? Kaya nga yan dapat ang pag-iingatan. Malayo na yung narating ng pinag-usapan natin, Hindi, talagang, lang talaga ako dyan sa narrative na yan. Nabubwisit ako dyan, men. Ayoko talaga marinig yan. Yung mayaman versus may pagmayaman, ganito, men. Ano ba? Tama na. Tigil-tigilan na natin yung pa-victim, na yan. Di ba? Yung pa-victim mentality na yan. Maging objective tayo kung sino talaga ang mali, kung sino talaga ang tama. Tigil-tigilan na natin yung mga Pilipino. Only Red Planet, you know? Yeah, I know. You will go? How much? O, ito naman isa. Okay. Ang technique naman na itong isa, We will take his tricycle. I'm only like a 2-minute walk, but let's just try his tricycle. 2-minute walk lang. Interesting. How much, brother? How much daw? Brother, how much first? How much? How much? How much? 50. Okay, 50 daw, let's go. 50. Wow, interesting. First time I've been in a tricycle. Welcome to Philippines. I like your bike. Yeah, motorbike. You Manila. For money or for? No money. Man, it's so close. 1 kilometer. Yeah. Man, I will give you. Inside. Cut. Oh, cat. Oh, this is cat. Yeah, cut. Okay, I see. Okay, brother. This one. For you. And then, right? 550 sir. 550. Yeah. No, 550. Yung No, company man. motor. Man, it's so close. No, yung company. Man, I hear you say 50. 550. Man, 550 is so Yeah. much. 550. Yung gasoline. Man, 1,000 gasoline. 550 I go airport. No, yung company. Man, it's so close. 1 kilometer. Yeah. Man, I will give you 100. I hear 50. No, yung company motor. Yung gasoline. Daw? Yeah. 550, you're going to charge me. Yeah, yung company motor. Company moto. Yeah. And you're going to charge me 550. Yeah. 550 for this. Yeah. $10 US. You are. You're going to charge me that much. But, You know you're on camera, right? yeah. You want? Okay, man. Okay. I will give you 550 then. It's your choice. You say 50, man? Yes, you say 50. I hear you. Okay, man. There's your 550. Thank you. Yeah. You Don't. you. Next time, don't do this. No. This is not good, man. Yeah. This is not good. Next time, you don't do. Grabe, nakakahiya. Buong video parang may update ba dito? Buong video, speechless ako. Tingnan nga natin kung may update doon. Nakakahiya yun, men. Tingnan natin, may update ba yun? Hindi, alam nyo, ako yung nagbukas ng Robinson Supermarket 168 eh. Yung, ganyan din, alam nyo yung may nagbebenta ng sinturon? Ganyan din ang style nila eh.
sa Divisoria, o Sinturon. May nagbebenta doon. Magkano yan? 50. Pumayag ka na. Then, nung ibibigay sa'yo, 250 na daw. Di ba sabi 50? No, 250. Sasabihin ng vendor. Parang ganito din yung style nun. Tapos pagka hindi mo na kukunin, magagalit sa'yo kasi nabutasan niya na something o nagupit niya na. Or meron namang style diyan. Alam niyo yung Sesto Gang sa Cubao? 'Di ba ang head office kasi ng Robinson sa may Libis. Then pag magta-travel ako doon, magbabas ako from Cubao papunta ng SM North EDSA. 'Di ba? Kasi ayoko talaga magdala ng sasakyan pagka traffic. Nabubuisit ako pagka ganun Nakakatulog kasi ako sa public transportation. May ganyan din, magtatanong, ilan ka? Kala mo konduktor Ilan ka? Isa lang po. Biglang tutusukan ka na ng sesto. Tapos, hindi, natusok ko na yan ang gagawin natin. Di ba? Na ano na ba ito? Just walking to my hotel. Very close. No, thank you. Hindi pala. You go close? I'm very close. Yeah. Only here. Only Red Planet, you know? Yeah. You will go? How much? Okay, we will take his tricycle. I'm only like a 2-minute walk, but let's just try his tricycle. Ito na pala yun. Ako po si Ryan Nacheta Trinidad, nakatira sa Binondo, Maynila, Rentas District, na isang tricycle driver na na-viral ng December 7, 2022. Sana ho, Sir Chris, mapatawad niyo po ako sa aking nagawa. Sana ho, sa lahat ng kasamahan ko na driver, wag niyo po akong gagayahin. Maraming salamat po kay Sir Chris Lewis. Come on, nakakahiya, ano? Bakit kasi kailangan yung magganon? Nakakahiya, wala akong masabi.